a priest, isa po sa pinakagusto ko, kapag ako ay naglalakad, hindi ko po bilang isang bali, hindi po ko nagpapalala ng isang bali. Hindi na po palalaan po dahil nag-share lang ako. Hindi lang sa inyo ko na ang gusto ko yun. Dahil kapag ako ay nakapagdinaramdaman, nakakilala ko po sa inyo talaga. Kapag ako ay nakapagdinaramdaman suot, nakakilala ko ang mga pag-ugali natin sa bawat isa. Because whether they like it or not, as a priest, we are treated well. As a priest, we gain your respect. Ama, hindi nyo naman babastusin si Palagay. Kasi paano siya? Hindi nyo naman ako babastusin. Ako nakalagay ng umarin sa tanang ama. But what if I am like a EMHC, like or just brings in the fathers? I am just first among equals. Will you respect me the same thing? Or in the same way? I also we are in front of the tabernacle. We are, reality speaking, we are in the church where worship happens, where we bow, we gain peace of mind and gain grace. We are here to receive consolation. Tama ba? Kaya tayo nagsisip ba? Dami na namin problema sa bahay. Gusto ko dahil hindi. Yung natali tayo sa simbahan para humingi ng grasya sa Diyos. And then, alam niyo ang inyong ginawa. The Lord is there. He is a real person, capable of listening, capable of seeing. And I do not know your disposition. If you treat that bread, which we give to the faithful, as a mere bread, as an ordinary bread. But it is not. The bread that we give is the real presence of God within us. So what's the point of doing those things? I think it happens for a reason. Kasi hindi lang naman dito nangyayari. Ay pagpagin sa sinigang ay pampalaspan na. It really happens for a reason. Pag yung isipin, bakit ngayon pa yun? It really happens for a reason. Part of your reflection. Part of your reflection. Baka magiging kayo pagkakaroon sa buhay. Baka mas malalaman. Sa inyong mga bahay, sa inyong mga anak, or sa inyong mga asawa, asawa o mga asawa ninyo. So this year we celebrate Jubilee year 2025. And Jubilee, I am given a topic. I was given a topic na title is Pilipino Manlalakbay ng Pag-asa. Napakaganda. Napakaganda. Maganda yun. Tayo ay taglay na pag-asa kapag tayo ay nagdala. Ano yung Jubilee? Matayin ng Jubilee lang para na natin na pangarap na natin yung Jollibee. Ano yung Jubilee? Etymologically speaking, Jubilee comes from the word jubel. Jubel means the horn of an animal. In Tagalog, yung ginagamit bilang magiging tampuli. And that tampuli is the main instrument blown before the Jubilee year begins. Hinihipan mo yun, yun po yung jubel. At ano naman yung Jubilee year? Ano yung Jubilee year? This is a year of thanksgiving. This is a year of forgiveness. With malalaking font at
I'm sorry to say, bayad na ang lahat. Kaya kailangan namin pumili ng ako. Pagpili tayo ng kapag. Dahil tayo ay magpapasalamat dahil ang lahat ng ating pagkakautang, kapulangan at pagkakasala ay nakapawi na. And so this year, the Bishop Marcelino Antonio Marani and brothers of the priests to make themselves available in confession. Almost every day, anytime, and leave the doors open for all. Walang natatagi, kahit ano pa yan, mahirap o mayaman, may pinag-aralan o wala. Lahat ay pantay-pantay ngayon. Dahil lahat ay natatawad ng Diyos at Kanyang biyaya. Yubel means to thank, to begin. By blowing this Yubel, we are introduced to the bountiful grace of God. Ready po ba kayo doon? Handa po ba ang bawat isa na makihati sa pagdiriwang ng taon ng Jubileo? By understanding, by being patient, by being humble, by being thankful. Kayo ang mga nasagot ko. As the other hand of the priest in giving the communion, by extending the office to you, you're very privileged to do that. Hindi lahat nakakahawak sa Panginoong Diyos na nasa ating tinapay. Tandaan po ninyo yan. Other than the priest and you, walang ibang nakakahawak. Of course, ang mga rin. Other than us, wala. And so we are very privileged. But the question is, kung kayo pinagkakalaw natin, ay nakikita rin sa ating mga gawa. Yung kaya pinagkakalaw natin ay nakikita sa ating mga salita. Human as we are talented most of the time. Na tayo ay madala sa tukso ng mundo ito. But of whatever form is pagkakalaw po yun, lahat tayo. So, the Jubilee is after the proclamation of St. John Paul II during the end of the Great Jubilee. Kailan po yun? Year 2000. I was then parang grade 5 pa yata ako nun. Ilan taon na po kayo nun? Hindi tinatago yung ina sa inyo. Grade 5 pa ako nun. At hindi ko pa naiisip na makabalang araw ako ay mag-impact at makapagsasalita sa harapan ninyo. Pinroclaim in St. John Paul II. Back then, Pope John Paul, ang pagsisimula ng Jubilee nito, 25 years after. And today, it is named Spes Non Confundi. In English, hope does not disappoint. Sa Tagalog, hindi tayo binibigo ng pag-asa. Tignan niyo naman ng kayo ng kayo mahiya. Ang hindi gumawa sa akin sinasabing kukunin ni Lord. Tignan ninyo yung inyong katabi. Tignan niyo kung may pag-asa kayo. Teka, pinagsabi ko yung on. Sabi ko na kami sa walang
St. Paul to the Romans chapter 5, verse 5, the whole context speaks. Ano yung mga pagkakasabi ko sa letter of St. Paul? And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Wow. So the very foundation of hope is what? No other than love. If we love one another, we are also capable of giving hope for everyone. Pag po yun yung mga kalimutis na rin yung mahal, wala kang kapalapasan. Kung kayo po mismo sa loob ng inyong parokyan, kakasunod lang po sa inyong man, wala kayong kapalapasan. At kapag pinag-uusapan na ang mga bagay na pwede namang pag-usapan sa mga isang bagay, wala kayong kapalapasan. Ang taong nagbibigay ng pag-asa, umumukal sa kanyang puso ang pagmamahal. Kaya kahit gano'n pa kayabang, kasi mga nag-release na rin, alam mo siya na all the way. Huwag naman yung pangalan ng Jesus na sa katabi. Yan na. Oo naman. Pagsusulitan ka. Tatanggol. So God bestows His love for us all, so as we may be also capable of giving hope to one another. Kaya kahit ano pa man tayo, hindi mo na tayo ng Diyos. Kahit ano pa natapos natin sa buhay, mahal tayo ng Diyos. God's love is the foundation. That is, our hope is grounded on God's love, made real in our lives through the Holy Spirit. Ang taong pusog sa pagmamahal, taong dahil ng pag-ibig. At kapag ang taong ito ay nakikita dahil sa pag-ibig, nagbibigay din siya ng paglalakad para sa iyo. Kasi ano, pabilang pari, ako po ay nagsayin siya ulit sa masamaang tulog, masama din ang isip. Masama ang isip ng pare, simangan niya. At pag nagsimangan na yung pare, hindi na malaman kung magmamani ba ang late minister o hindi. Sira na tinatawag ng late minister. Kaya sasabihin ng late minister, teka, wala na natin si Juan. Kapag nagkamali ako yung mabugahan ang lang po. Kaya tayo na, dapat tayo pusok sa pagmamahal. At hindi pagmamahal na babalik sa lahat, hindi pagmamahal na nagmamahal sa Diyos. Sapagat ang pagmamahal na ito, siya rin nabibigay sa ating nagmamalasal. Ang pag-ibig nito na nabibigay sa Diyos, nabibigay sa ating nagdaan, pagkakataon ng araw sa buhay. Kaya ating gawain, kung tayo ba ay tunay na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Baka kung hindi, kulang lang yan sa yakap. Kulang lang yan sa pangunawa. Hope certainty. It is not fragile nor fleeting expectation, but a steadfast certainty because God's love is faithful. Binibigo ba tayo ng pag-asa na maganda sa Diyos? Hindi. Ang tao, oo. Sabi ng mga tao, tayo. Ang bawat pangako ay nakapako. Sa Diyos, hindi. Pag siya'y nag-iwan ng pangako, tutok din niya ito. Ano man ang mangyari. He is very certain. We can cling to God's promises, for He will fulfill it in due time. Yung best friend mo, pwede pang hindi makupan sa mga iyan. Pero ang Diyos, pag nag-iwan ng pangako sa atin, tutok din niya yan. At pag sinasabi ng Diyos,
sinabi ng Diyos, binibigyan kita ng pag-asa. Totoo yan. Ang Diyos ay puno ng pag-asa. Hindi siya Diyos na paasa. Rejoice in amidst tribulation. Kaya na nga. And this is very time. Amidst commotion, amidst misunderstanding, amidst conflict, there is a point of rejoicing. Tomorrow we'll be celebrating Laytay. Tama? Fourth Sunday of Lent. Laytay Sunday. Period of rejoicing. We can rejoice in our suffering because it gives us the opportunity to persevere. And perseverance produces character. And character produces hope. Pag tayo nahihirapan, tayo sa nagpupursige. Ano yung pinupursige natin? Magtsaga, magnawa, magpasensya. Di ba? And so after that, tayo ay nakikilala, ang ating karakter ay nakikilala. Commercial na kayo. Nakikilala tayo hindi dahil sa ating mga ginawa, kundi sa ating mapagtagumpayan. At dahil doon, tayo ay nagbibigay din ng pag-asa sa ating kapatid. So, we are finished about this Jubilee. Now, we'll be dealing about this Lenten season and the virtue of hope. Lenten season and the virtue of hope. So the question is, what can we hope for ourselves after these 40 days of observance? Ano ang mga asahan natin sa ating mga sarili pagkatapos ng 4 na araw na ito? Saan naman ito? Ito may kapatid. Inaabot na kayo. Focus na. O kahit kung kayo paminig na lang. Pumigit na. Para di kayo distracted. Kaya ngayon, kung siya mag-distracted, defocus ang tawag sa akin yan sa bilang. Defocus. Pag marami, defocus sa akin. Pag-ilang yan, bahagi yan. Sinusunod kami kayo. Kung kayo ay nakafocus, okay lang yan. No problem. Huwag lang akong sasabi. Okay. So what can we hope for ourselves after the 40 days? Natanong nyo na ba yun? After ng pag-cross ninyo, nung Miyerkules na Ceniza, ano kaya ang mababago sa aking sarili after 40 days? Ano kaya ang maasahan ko sa aking sarili after 40 days? Makasal ba na tayo makasal? Ano kaya ang mangyayari sa akin after 40 days? Alam niyo, ang dami ko na naiinis na nakasama dito sa kanto. Kariyan, sa Luzon, sa Lawa, may anak na ng kanabayan. Kaya nagsasawa yung mayor sa akin. Lagi ako nakikita dito eh. Ano kaya po ang inaasahan ninyo sa inyong sarili after 40 days? Malapit na na eh. Tatapos na na. We can hope for ourselves to be more configured to Christ. Configura with figure, with likeness, imitating Christ after the 40 days. We will be more like Christ after the 40 days. Wow! Nananalangin na tayo. Pagmamahal ba niya si Jesus? Tignan niyo na ulit. Ang inyong katabi, kung kamukha na si Jesus. O Jesus na sulapan. Jesus na dumuhan. O bakong sa ulan.
ang maging kamukha ni Jesus. Bear that in your mind. Kung wala man kayo makatanda sa ating pinagsasabi ko ngayon, dahil hindi pa ako nakakalahan, yun lang lang ang matandaan nyo. Na pagkatapos sa apat ng araw na ito ng Kwaresma, maging kamukha ko sana sa Jesus. Okay na? Yung gusto na ako, napulot na. tignan mo lang. We are configured with Christ. But we are configured with Christ. We will be more prayerful. And so that is expected from us as EMHC. Tama. Ang lay minister ay dapat na nananalangin, marunong magdasal, at hindi lamang serve. Tama po ba? Hindi lamang tulog ng tulog. Wala akong tulog. Ang isang lay minister ay dapat marunong manalangin. Eh, kung ang asawa yung Luigi, sasabihin, ako nila, asawa ko naman itinroko sa akin, okay na yun. Okay, magtatrabaho. Yung mali. Bakit? Sapagkat iba ang ating minister. At hindi asawa ng mga kumulo, kundi tayo. Ang isang lay minister, EMHC, ay dapat marunong din magdasal. Sige ha? Walang dayaan. Ay dumukot sa iyo kursahan. Dumukot kayo sa iyo kursahan. Itaas ang may kursahan, may narating ka. Okay? Yung wala, pwede nang lumabas. Fail. Unang kasabat na pala. Very good. Pero yan po ay hindi lang disenyo sa krus, ha? Yan po ay dinarasan. Dinarasan po niya. Ayos ba? Amen? Amen kayo dyan. May tulog naman kayo. Hindi ko kayo kita. Okay? Sabi nga ko sa akin kami, seminarista pa, mawalan ka na ng pamasahe. Huwag ka lang mawalan ng pamasahe sa bulsa. Dahil pag nakita ng driver na hindi nagdarasan, sasabihin ko, hindi ko rin ka na. Palibasa kayo may kotse. Hindi pa yung kotse ninyo, may sayo. Kayo, wala. Masabi-sabi ko at pag-alang-galang. Sabi ko, nakita kayo sa bahay. Yung masabi nilalagay sa pinto ng bahay malaki. Yun po, pinagay ninyo sa kotse. Para pag gano'n, matalakot po yung mukha. Sabi niyo, hindi ka nagdarasan. Alam ko na yun yung mukha. Kakataka sa joking aside, ang isang laico na ministeryo ay dapat marunong magdasal. Hindi lang marunong magdasal, hindi namin nananalangin. Sapagkat ang buhay natin, bilang EMHC, ay umubad sa ating relasyon sa Panginoon. Prayer is our constant communication with God. This is not just a place or a time to ask the Lord for something. Eh, minsan mo kayo nagsasert. Ako nga ay nagsasert. Kasi bakit? Hindi ko pa nababayaran ng utang ko para bigyan naman ng Panginoon ng pamayan. Ganun ba yun? Ako ay magsasert. Kasi yung anak ko ay para makapako. Ano ba yun? Hindi. Dahil ang ating paglilingkod ay paglilingkod ng masasalamat. Hindi ka paglilingkod dahil sa pagpili. Naglilingkod tayo dahil nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa ating kay ating natanggap na at patuloy pang inatanggap. Sabi na po, ano daw po yung utang na hindi mo pwedeng bayaran, pero pwede mong suklihan. Very good.
Yun lang ang tanging utang na hindi mo pwedeng bayaran, pero pwede natin sunyan. Ang utang na loob natin sa Diyos. Na kahit buong buhay natin, ialin natin sa Kanya, ay hindi sasapat bilang kabayaran sa nag-umangaw niyang pagpapala para sa atin. Ano lamang ang ipagkakaroon natin sa Kanya? Supli. Kaya na, kabutihan daw ng Diyos, dapat hindi natin inapuso. Dapat natin ito sinusukihan na mabuti natin magawa. Bilang isang tatay, bilang isang anak, bilang isang kapatid, at bilang isang asawa, ang pagsusukli natin sa Diyos ay hindi lamang sa pagkakataon tayo nagtitingin sa Allah, kundi sa mga pagkakataon tayo nakikitulong maayos, nagmamahal, umakaga, at umakalinga sa ating mga mahal sa buhay. Mabuti pa nga minsan, ang isang hari ay well-treated by lay ministers. Alagang-alaga ng lay minister ang hari. Pero pag uwi sa kanyang bahay, wala siyang pakailan sa mga mahal sa buhay. Kung Esther sa nila pa, mabait sa simbahan, paglabas na kayo, puro kasamaan. Dito, puro kind words. Paglabas, puro bad words. Dito, Kristo, paglabas, Kristi. What we do in the church, we do outside in terms of good things. Baka mamaya ito masama ka na ito. It's outside ito sa labas. Hindi. Wala dapat mapanggap. Kung mabuti sa loob ng simbahan, mabuti din sa labas. At kung masama ka sa labas, ay dapat natututo ng pamutihan sa loob upang daan-daan na mapagtagumpayan ang masamang pamumuhay sa labas. And eventually, after some time, naging banal na tayo na. Tama po ba? Kung mabait kayo sa pare, mabait din dapat kayo sa pamilya ninyo. Kung hindi nyo mamura ang pare, dapat hindi nyo rin tinumura bilang sa asawa. Kung hindi nyo makapagsalita, kasi meron sa tingin nyo sa tingin mura yung panig, hindi naman lahat mabag sa pare. Pero kung hindi nyo magawa ang masasamang bagay sa mga nasa simbahan, ganun din dapat ang gagawin natin pag tayo ay nasa ating mga tahanan. Mga kapatid, prayer gives us the opportunity to rely not on our limited capacities, but solely to God. And by relying on God, we are expressing our hope in Him. Ang taong hindi marunong umasa sa Diyos, taong mayabang. Ang taong hindi marunong humingi ng tulong, taong mayabang. Sa dami ng natin, kinakanya ang lahat. Pinapakayaan ang lahat. Kahit hindi na kaya, magpapasikat na naman. Sabi lang, hinayang lang ang isa.
cannot blame kapag ang isang living minister ay nanlalamig na sa paglilingkod dahil sa kanyang sarili lang. Hindi. Kaya isa tayo. Kapag may umalis na living minister, kaya isa tayo. Mananaman tayo. Bakit? Hindi man directly, but indirect manner, in an indirect manner, baka hindi mo man lang pinag-usap, hindi mo man lang nakamusta, baka binaliwala mo na lang. And so, mga kapatid, ang bawat sa atin hindi mananaman. Hindi tayo naglilingkod para sa ating sarili lang. Prayer is sometimes understood as asking only. Ano po kaya ang mga nasa ang laman ng mga panalangin? Kung ilan sa inyo ay nangangarap na okay na po yan sa pagkakiligyan. Huwag kayo hihilig. Okay lang yan. Okay lang matulog. Walang problema sa yan. Hindi ko sisirahin na kami tulog. Okay lang yan. It doesn't matter for me. Okay lang. Basta wala, hihilig. Okay lang yan. Huwag mag-store. Kaysa naman yung kanina ito sa pagkatakot ko. So, maging productive ang oras. This is our time to rest. Okay lang. Okay din yung makinig. Basta wala na lang yan. Okay? Mga tanong na yan. Bibigyan ko kayo ng lumot mamaya. Bibigyan ko kayo ng lumot. Tsaka unan. Baka wala ng unan sa ubento. So, dapat ang lay minister, alam niyo, ang lay minister ay hindi lamang PMHC. Tandaan niyo yan. Ano ang mga lay ministries? FBG, mga light. Kaya ang hirap na para sa akin na pang itinagin lay minister kasi maraming lay ministries. Nasa Krista, Riyan, FBG, lay. Diba? Kami mga ordained minister. Lay at ordained. So, sige, lay minister na para mabilis sa akin. Ano? When I speak lay minister kayo po yun. Okay? So, ang lay minister ay dapat madasalin. Dapat nagsisimba rin. Hindi lang ang nag-aabang ng simbolyo. Sasabihin. Sa kanang kapasan. Pagpapakamunin na. Kasi pa, may meron kasi papasok na lang, hindi man lang ako sa misa, pakulong niya na lang. Very bad. Very bad. Ang lay minister dapat nagdarasal, ang lay minister ay dapat nagsisimba, kahit na wala siyang schedule paglinggo. Para kayo matuta sa sasakyan eh. Alam niyo yung gumagalaw-galaw ng mga tao. May karborador na dapat nagsisimba kahit walang schedule. Amen po ba tayo niya? Sabihin niyo sa iyo, kapatid, lumisip ka na. Ang big-big eh. Hindi pa lang ako pala may talent na Richard. Pag may talent pa lang magpatulog ng matanda. Akala ko baby na namin magpatulog eh, pati pa lang matanda. Ay, sabi, pala ng baby. Wala pang lipin eh. Yun ang una ha. Dapat ang minister ay kadasal. Okay? Isang amen niya kung tayo lahat ay magdarasal ng ulit. Amen! Ikalawa. Ang bago po, iinan ko muna natin kapag pumasok. Ano kaya ang dasal ng mga lay minister natin? Ano kaya ang mga dasal ng aming mga lay minister ngayon dito sa District of Rose? Ano kaya naman ang mga dasal? Kasi salamat, paghingi ng tao, ayun na po. Dalawa tayo. Ikalawa. The value of understanding fasting and abstinence. We are configured with Christ when we do fasting and abstinence. We will be more disciplined.
Amen? So, tanong muna, ha? Kasi hindi ito malinaw para sa taas ang kamay ng 60 years old, above 60. Huwag na magpulwari. Papabata pa eh. 60 years old and above. 60 ha? 60. Ayan. Pagkano mo? Ba't mo kamay? Bakit? Nakahiba eh. O, 60 years old and above. Yang mga yan, hindi na obliged mag-fasting. Kailan ang fasting? Only twice a year. For a baptized Christian, Catholic. Ash Wednesday, Wednesday sa Sinisa eh. Biyernes Santo. Ayan. Pwede na kayo kumain. Pero yung mga 60 years old yan, ay hindi na ganun kagana. Sino ba yung sabi sa'yo, Father? Akala mo lang yun. Magana pa yata ito. Salamat sa Diyos. So, 60 and above. Pwede na po kayo natin mag-fasting. Sino ang 18 years old to 59? 18 to 59. 18 to 59. 18. Sabi ko sa mga ako, 17 na. Kunwari pa eh. Bababa na mo. Ang 18 to 59, obliged ng fasting. 18 to 59. With exception. Sila. Ayan na. Paano ano yung exceptions na yan? Kung tayo ay mayroon, umasa kamay. Sino may diabetes? Hypertension. In short, mayroong maintenance. Ayan, exempted sa hospital. Kasi mayroong medikasyon. Pero kung kaya naman, bakit hindi? Mas mahirap. Okay? So, 17, pababa, hindi rin obliged. Pero encourage. 14 years old, hanggang buhay, siyempre tayo lahat yun, we are obliged to observe abstinence. And for us, every Friday, we ought not to eat meat. Lahat ng uri ng karne na inyong naiisip, bawal pag Biyernes. Ito kayo karne yun. Bahala na kayo mag-isip kung anong karne ang nasa sa inyo. Bawal pag Biyernes. Lahat ng uri ng karne. Yan man ay sa baboy. Yan man ay sa baka. Sa manok. Ay bahala na kayo ng karne ang inyong nasa isip na bawal kaninin ang lahat ng ito ng araw na yung nalimutan na rin. Pag gusto kumain ng Biyernes, bawal kumain ng karne kapag Biyernes. Obligatory abstinence. Abstinence. Okay? So, anong kahalagahan ng dalawang ito? Nagiging disiplinado tayo. This also teaches us the value of sacrifice and the joy in suffering. Kapag tayo ay nag-a-abstinensya at nag-aayuno, napakahalaga na tayo ay natutuloy ng pagtitipid sa ating mga sarili. Lahat ng gusto ng laman ay iiwasan kapag Biyernes. Amen ba tayo dyan? Amen. One must learn how to practice simple life sacrifices and mortification. Tuturuan ko kayo ng limang abstinensya sa loob ng apat na araw. Halimbawa ay hindi ka makapagsigarilyo bago mag-serve. At yung iyong daliri, inanama mo ay nikotina at magulog ng katawan ng gusto. At mapapaisip mo mga yun, si Jesus ba yung nagsisigarilyo? Bakit gano'n ang
Amen ba dyan? Thank you, Lord. Tuturuan ko kayo ng mga abstinensya na pwede nyo gawin sa araw na ito. Isipin ninyo ang mga bagay na paborito nyo gawin at kainin. Box na tayo. Kape, sigarilyo, Tom Eats, Emperador, Madyong, Sabong, Alfonso, Escopata, Chocolatlak, Pilsen, basta lahat ng paborito ninyo ay inyo, pwede tanggalin, totally, magbawasan. Amen ba tayo na? At yung pagbababae ninyo, bawas-bawasan nyo na. Dahil hindi mabuti yan sa ating may paglalito. Tama po ba? Tama po. Ganun. Pinalakas sa mga yung ilan, paglindaw ako. Ayaw nilang sumakay. Bakala kayo. Sa ako, nasabi ko na ang tama. Alam niyo, kapag tayo ay nagkikita, nagsusulipat na tayo ay umiwas at tayo ay hindi kakain ng mga bagay ngayon. Alam niyo, mas lagi na temptasyon. Totoo po yan kung mapapatuloy sa inyo. Ilan sa inyo, narinig na ang kwento ko ito. Friday, after ng Ash Wednesday, meron pa akong blessing. Store blessing. Store blessing po. And we, as baptized Catholics, we are obliged to observe abstinence every Friday. Tama. We are not supposed to eat meat. And may blessing po ako ng Biyernes. Sa dinami-rami ng araw, bakit Biyernes pa? At alam na kung ano yung witness ko ng Friday, isang bagong tindahan sa amin, sa aming bayan, sa Bae. Kasi kami progressive na kami. Meron na kami Jollibee, meron na kami Magdo. At may bagong tumas na binisan na ako noong Biyernes. Pagkatapos ng Biyernes na sinisa. Yung ay may bagong tumas na KFC. Ang sabi, ano ba yan? Sa dinami-rami ng araw, bakit Biyernes pa? Pwede naman Webes. Sabi ko sa akin, mabalikaan sa akin ng aking susunod. Wag na wag ako hahainan ng original recipe ng chicken at hindi alam ang aking gagawin. Baka mapakanta ako ng otokso. Layuan. Sabi, ito na nga. Sumakay po ako sa sasakyan ng sundo. Kasama ang isang server. Pumunta kami doon. Alam niyo, nakatulong ako sa pagdating ko doon sa KFC, alam niyo kung anong in-offer niya sa akin? Isang tasang kape at suman. Suman. Ayos, diba? Ligtas. Amen? Diba? Sige po, thank you. Kapinalan ako yung suman. Pinakain ko doon sa sakristan. Tapos po, nag-bless na po ako. May program pa. May ribbon meeting pa. Hindi ganon. Hindi nang kung kami yung pakuhin na, binigyan ko ako ng mga freebies. At hindi ko rin siya. Mayo, bahal, nakita ko yung manager. Dahan-dahan naman sa akin para akong sinusubok. May dala, isang paper bag. At ang sabi ko sa aking sarili, ano kaya ang laman ng paper bag ngayon? Letter A, touchdown. Letter B, salad. Letter C, crispy chicken.
laman ng inyong ito. Langhap sa bahay. Sabi ko yun, ano ba naman talaga tayo? Brad, buksan mo nga yung bintana. Buksan mo yung bintana. At alam nyo, hindi ako nagkamali. Dahil pagbaba namin sa kumpleto, pagbukas ko ng paper bag, ang naanin ko ay isang bucket ng fried chicken. Kentucky Fried Chicken. That's the end of the story. Di ba bawal ka lang pa? Bawal ka magtanong. Pero yun lang masasabi ko sa inyo. Ilang tanay ang nangyari sa fried chicken. Isa lang masasabi ko sa inyo, masarap siya. Ay bahala kayo kung umustahan mo sa akin sinabi, wala akong sinabi sa inyo. Sa lang ito, masarap ang Kentucky Fried Chicken. Salamat, hindi nakalive sa ito, hindi ito free advertisement. Pero hindi sa labas. Baka naman. Tignan di ba naman? Kung kailan, lalo nagsusumika, ay lalo ang sinusuko. Yun lang ako. Kung kailan tayo nagsusumika, lalo tayo sinusuko. At sinasabi sa'yo, hindi na magsisigarin yun. Ako, aalamin ako ng kanya yung seryoso ka, magsisigarin. Hindi ako nag-iinit. May birthday mamaya na eh. Konti lang ha. Konti, hindi na ako eh. Disiplina na. Disiplina. Sorry ko sa mga tagalian ha. Kung minsasabi, aaminin ako sa iyo. Alam niyo, sa riyan, kung sinabi sa mga tanong namin ng Panginoon, sabay-sabay kami, pagtataas ng agayan, at hindi iikot ang paglalagay hanggang hindi umiinom ang isa. Kaya sabay-sabay kayo ang nalalasin. Pasensya na kayo. Ito yung itong lamang. Kaya kayo hindi nagsusumpalit. Isa iba ko natin kung mag-inom eh. Ayan, nabundag mo yan. Hindi magbago na ha. Mamaya tayo. So, when we begin making sacrifice, much more that we are tempted to do it in this. Sa pamuli, ang naming history dapat marunong ipagtipi at mag-control ng kanyang sarili. Hindi nagpapadala sa puso ng damdamin. Hindi nagpapadala sa puso at tawag ng laman. Hindi lamang bigay ng bigay at sukod ng sukod. Walang pag-asa doon. Bahala na natin sa kasunod kasi hindi sa akin. Number 3, and last point. After this Lent, we are configured to Christ on how to show charity by being generous to one another. Alam nila kanina mag-isipin, ano? Kapag yung mga may sa buhay, yung pinagsanin yung seminaryo, pag kayo kumakain sa restaurant, marami po kayo magbigay ng tea. Nag-iwa kayo ng sandaan, 50. Pero pag kayo kumakatok sa ating bintana, sa mamahalan natin ng kotse, ibigay lang natin yung naandun sa coins. At isa eh, kailangan mo naman yun, sige, I think it will not do justice when we eat so much, and so we give so much as well as a gift. While others consider eating, we cannot give any simple amount, any small amount. Hindi kayo. Order kayo ng mga hanay sa tuwagay sa waitress. Maganda eh. Tapos binigyan na ng tip ng malaki. Pero bakit yung hinihinis ang mga ganyan hindi magiging? Kasi sindikato. Kasi pag-ulit. Dito sa nagpas
dami yung mga nasakay sa jeep. Tug-tug-tug-tug-tug. Nagbibigay kami sa opera. Sabi mo ni Archbishop Salvadorianas, when you give, do not be afraid to be full. When you give, do not be afraid to be full. Kapag nagbibigay ka, huwag kang matakot naman, lalo na kung hindi ka sigurado. Agad na tayo sigurado na yung mga nagiging sa ating sindikato. Nasaan ka na ba? So when you give much, although we're not expecting something in return, we will receive more than what we give. Ang isang ay minister, dapat may puso mawalin. Ang isang ay minister, dapat may puso matulungin. Ang isang ay minister, dapat may puso mahabagin. Lalo higit sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Amen po ba tayo? Amen. Mamaya, maraming tulong dyan sa labas. Dahil narinig nila ito, nakakabang na sila. Sasabihin nila, ayos, thank you, Father. Paldo ko ngayon. Ng lay minister ay dapat na may puso hanggang magpaloob sa kanyang Panginoon. To end this Lenten recollection, the bread we receive and the bread we give is the source and sole source of all our hopes. Ang tinapay na tinatanggap sa banal na misa ay siyang bukal ng lahat ng pag-asa ating pinapakasa. The bread of life, Anis Vitae, is Fons Spei. The bread of life is the fount of all our hopes. So by the very next time, most of us later will be receiving communion, right? Hanggang tayo, pagmimitan kami ng kaibigan ng si Jesus. Sabi mo, Panginoon, sa iyo lamang ako umaasa. Wala na iba pa. Ikaw lamang ang aking Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi paasa. Hindi puno ng pag-asa. ENHC, lay ministers, are very privileged to understand that they are able to hold under their hands the Lord whom we serve and allow Himself to be made available in the form of a prayer. Napakamalang natin lahat, mga lingkod ng Diyos, na siyang may lukha ng lahat ay makahawakan natin sa mga magitan ng ating mga kasalanan, mga kamay. Dahil na lamang ang kababaan ng Diyos na kahit makasalanan kamay natin ito, hinahayaan niya hawakan siya. Ang kamay na mapanakit, ang kamay na nananakit, ang kamay na mapanglalit, ang kamay na mapang-abuso sa kapwa, hinahayaan niya na ang kamay ng ito ang maging daan ng pagpapala para sa iyo. Mga minamahal ng kapatid, ganun na lamang ang kababaan ng Diyos na ating lahat maging marapat na siya'y ipagkalagay sa atin. The bread that we hold is our only hope. Mamaya, ang tinapay na ating tatanggapin ay siyang buhay, tunay ng lahat ng ating mga mabasa. The bread is the understanding of the humility of God in hope that we become more humble like Him, disciplined like Him, prayerful like Him,
and charitable like Christ. Sabi daw po, kung ano ang iyong tinanggap, nagiging kamukha mo. Dahil tatanggapin natin si Jesus, dapat kamukha mo si Jesus pagkatapos ng 4 na araw ng pagpilihan at pagpilihan. The very next time that we hold Christ on our bare hand in the form of a bread with the Spirit, we must say to Him, Lord, you are my Lord. Change me. Make me more like you. Panginoon, maging katulad ng mga kita pagkatapos ng pares ng Panginoon. Lulubot tayo. We give you thanks, Almighty God, for all the benefits we receive from your goodness. Through Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Remember, most gracious Virgin Mary, that never was alone.